Tanong ko sa'yo, yung isang mananampalataya, nagkasala siya ng malaking kasalanan sa harap ng Diyos. Ligtas pa rin ba siya? Oo o hindi, categorical. Yes. Ligtas siya. Yes. Ligtas siya. Ito po yung gusto ko pong bigyan ng pansin, mga kaibigan. Ito po yung gusto ko pong pag-usap-usapan natin sa pamamagitan ng pagbibigay ko po ng reaksyon sa video ng isang Baptist at saka isang MCGI. Ganun din yung video ni kapatid na Eli kasi parang magkaparehas ito eh. Gusto ko pong tungayan po natin, pag-aralan po natin, lalong-lalo yung mga inaakay ng mga kaibigan nating mga Baptist. Mag-ingat po kayo, panuorin po ninyo ito, tignan ko lang kung kaya po ninyong sikmurain ang paniniwala ng isang Baptist, mga kaibigan. Ito po ay hindi po katanggap-tanggap, isang paniniwala na hindi po kapani-paniwala laban sa Biblia ito. Ituloy po natin bago po tayo magbigay ng reaksyon. Okay, ngayon, tanggap mo pala na ang isang mananampalataya pwedeng makagawa ng malaking kasalanan at ligtas pa rin. Huwag kang magsisinungaling, sabi mo yan. Tanong ko sa'yo, yung malaking kasalanang nagawa niya, minolesta niya yung kanyang anak, minolesta niya. Tanong ko sa'yo, malaking kasalanan yun, sabi mo, magagawa yan ng isang mananampalataya, tanggap mo. Ligtas pa rin ba siya? Oo o hindi, categorical. Yes, ligtas siya. Yes, ligtas siya. Grabe. Yung isang lalaki na mananampalataya, inasawa niya yung kapatid niyang lalaki. Gumawa sila ng hindi maganda sa paningin ng Diyos, mga ligtas sila. Tanong ko sa'yo, sila ba ligtas pa rin? Oo o hindi, categorical. Hindi naman ligtas yung banggit mo. Pinapaamin mo ako sa isang gawain ng isang... Objection. Negative, anong objection? Naka-times na po. Sabi niya, tanggap daw niya na ang isang mananampalataya ay makakagawa ng malaking kasalanan. Kahit nga yung asawain ng nanay, ligtas pa rin sa kanya, tanggap niya. Kaya tinatanong ko kung tanggap niya rin ba na malaking kasalanan din, parehas lang naman yon. Inasawa yung kapatid niyang lalaki. Gumawa ng pangit sa harap ng Diyos. Ligtas pa rin ba yun? Oo o hindi, categorical. Okay, Sumagot siya, huwag siya tumakbo sa tanong. Oo, hindi to. Pastor Elmer, ready ka na bang mamili or mag-counter-object ka muna? So, ganito mga kapatid judgment natin sa objection natin, yung tanong, tinatanggap ko yun as a valid question. However, kung hindi masagot ng direkta, pwedeng gumamit ng 10 seconds. So, Pastor Elmer, oo, hindi ba daw, or 10 seconds? Ipa-ulit, Mr. Moderator, yung tanong niya. Okay. Paulit. Naka-timestamp pa din, pag-paulit. Tanong ko sa'yo, halimbawa ang isang anak, nang molestya ng mga batang minor de edad, sa inyo bang paniniwala sa OSAS, sa relihiyon, ligtas pa rin ba yun? Oo o hindi, categorical. Oo, hindi. Yes. Ligtas pa rin yun. Yes. Ligtas pa rin yun. Yes. Ligtas pa rin yun. Ligtas talaga ang tunay na ligtas. Okay, ibig sabihin, kahit molestahin ng mga bata sa relihiyon nyo, ng kapwa nyo, Baptist, molestahin nyo yung mga bata, ligtas pa rin pala sa paniniwala nyo. Ito, tanong ko sa'yo. Halimbawa, ang isang pastor, nagawa niyang makasaksak. Sa inyo bang paniniwala yung pastor na yon? Dahil nakatanggap ng kaligtasang totoo sa Biblia, ligtas pa rin yun? Oo, hindi, categorical. Yes nga. Ligtas nga yun. Ligtas nga yun. Grabe po itong paniniwala ng mga kaibigan natin mga Baptist. Sana po ay mapanood po ito yung mga inaakay po ng mga Baptist. Yung paniniwala nila na OSAS, mali ang pagkaunawa ng mga Baptist. Kasi yung ibig sabihin kasi ng OSAS, once saved, always saved. Kapag ikaw ay ligtas ka na o naligtas ka na, ligtas ka na forever. But, paano? Yun po ba ay meron po bang
Meron po bang hangganan yung pagkaligtas mo? Forever na ligtas ka kung ikaw ay mananatili ka. Pero kung uiwas ka, hindi ka maliligtas. Ayon sa Biblia, mga kapatid. Itong debate na ito na ipinakita ko sa inyo, walang pinagkaiba ito doon sa baptist na nakadebate rin ni Brother Eli nung siya nakipagdebate. Ang pangalan nito ay si Joel Madlangawa. Maganda, panoorin po natin mga kaibigan para makita po ninyo yung aking sinasabi. Narito po mga kapatid. Ang sagot ko sa Diyos ay magkasing kahulugan. Okay. Dahil ang Diyos, alam niya lahat ng bagay, kapag sinabi niya, sabi mo, ginamit mo yung, para patunayan mo yun, yung claim mo yun, ginamit mo ang Efesos 2, versikulo 8. Ang sabi rito, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Yun. Past tense na, pasado na, sabi yan, nakarana. Anong kaligtasan yun? Ano po ito, kategoryan po ito, Mr. Soriano, o general po? Yun ba'y kaligtasan sa impyerno o kaligtasan sa kasalanan? Yun. Kaligtasan sa impyerno, kaligtasan sa kasalanan, kaligtasan sa parusa sa impyerno. Ibig sabihin, may buhay na wala kang kaligtas. Sa langit pupunta kapag nakapatay yung sinabi. General, yung salitang kaligtasan para sa ito. Ayun. Sa mga grade, tinatanggap mo ito sinabi sa mga Kristiyano sa Efeso? Sa mga naligtas? Hindi. Tinatanggap mo ba na ito'y sinabi sa mga Kristiyano sa Efeso? Ang tanong, sa Efeso? Hindi, tinatanong po, Mr. Pastor, kung ang... Maputol ko lamang po sandali mga kaibigan. Gusto ko lamang pong magbigay ng kaliwanagan dito. Yung paniniwala po kasi ng mga baptist para maunawaan po natin, masundan natin yung pinag-uusapan po nila. Ang paniniwala po kasi ng baptist, yung salitang ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, yun lamang po daw ay para lang sa Israel. Hindi po para sa mga hentil. Sa makatuwid, ang mga hentil, kapag tinanggap mo na si Kristo, ikaw ay ligtas na, kahit pa makagawa ka na ng kasalanan, tuloy-tuloy pa rin yung kaligtasan mo. Hindi katulad ng mga Hudyo o yung mga Israel na kapag hindi po sila manatili, hindi po sila maliligtas. Yan po ang tindig po ng mga baptist, mga kaibigan. Kaya dito sa parte na question and answer ni Brother Eli at saka si Joel Madlangawa, ito po mga kapatid, tinatanong ni kapatid na Eli kung yung mga taga-Epeso, kapag sila po ay nakatanggap ng kaligtasan at ito'y nagpatuloy sila sa kasalanan, mawawala po ba ang kaligtasan na natanggap nila o hindi? Ang sagot po o ang tindig ng itong si Joel Madlangawa, isang baptist, maliligtas pa rin. So, pakinggan po ninyo mabuti itong kanilang debate, mga kaibigan, kung ano po ang kahahantungan, ang tanungan itong dalawang nagdedebate. Narito po, ituloy po natin. Tulak bang ito o salitang ito, sinasabi po ba ito sa mga Kristiyano? Hindi ko qualify ko. Itong sulat na ito ay sinabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso. Ngunit ang araw at pangahulugan ay sinasabi sa lahat ng Kristiyano sa buong salampalala. Ang tanong po niya, hindi ho yung, ang tanong niya sasagutin niyo. Ito po ang sulat na ito para sa mga Kristiyano sa Efeso. Sumagot po kayo, oo, hindi. Hindi lang. O, yun ang sagot. Qualify ko. Hindi, mamaya na. Pero, ibig ko
mong sabihin doon sa salita mo, hindi ibig sabihin, pati Kristiyano sa Efeso, sakop yung sinasabi niya. Opo, yan, maliwanag. Sige po. Ngayon, nung sabihin din ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso, ang ganito, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y tinatakang kayo hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Sabi niya. Nung sabihin niya ba yun, ibig ba sabihin, tinatanggap mo ba na yung Espiritu Santo na natanggap na ng mga taga-Efeso, pwede nilang mapighati? Tinatanggap mo. Pwede. Ayan. Kung tinatanggap mo ngayon na yung Espiritu Santo ay pwedeng mapighati ng mga taong nakatanggap na ng kaligtasan, ang tanong, pagka napighati ba Espiritu Santo, aalis siya sa tao o hindi? Sa bagong tipan, walang sinabing aalis ang Espiritu Santo. Dali. Oo. Ayun na naman. Wala akong tinatanong si Mr. Soriano kung sa bago o sa luma. Ang tinatanong lang ni Ginoong Soriano, pag napigati ba ang Espiritu Santo, aalis ba siya o hindi? Ito ang sagot ko, ano? Apo, ang sagot ko ito. Sa matandang tipan, hindi ko papayagan yung sagot ko eh. Hindi ko, wala akong tinatanong kung sa bago, sa luma. Sumagot muna kayo, oo. Saka kayo sasagot ulit. Pasensya na kayo, ha? Pwedeng ikatantay, magpapaliwanag ako. Hindi, teka. Ba't ayaw mo? Hindi, bibigyan ko po kayo sa pagkakato. Cut mo, kapatid. Kasi alam mo, yung sermon dito, dapat sumagot lang siya, huwag siya magpaliwanag. Oo, ganito kasi ganun niya. Hindi, bibigyan ko sasagutin kasi. Hindi ganito, Mr. Ano, sumagot, ganito lang. Bigyan niyo pagkakato ko. Ang tanong kasi ni Ginoong Soriano, pag ang Espiritu Santo ba napighati, aalis ba siya? Sagot kayo, oo o hindi. Mali ang tanong niya. Hindi, mali daw, mali. Mali. Mr. Pastor. Bakit mali? Ano Dali. Ako, bilang moderator, at hindi naman ako kampi kay Mr. Soriano, bilang moderator, alis yung kanyang tanong at karapatan yung sumagot. Oo, hindi. Sagot ko. Sasagot ako, paliliwanag ko. Hindi ako sumagot na ako, papaliwanag ko kayo. Sige, sagot ko, oo, hindi ako. Aalis ba ang Espiritu Santo pag napigati? Oo, hindi. Pwede magkakatantay, may paliliwanag ako. Hindi mo na unawaan kasi. Sabihin ko sa indirecta yan. Paliliwanag ko sa'yo kung bakit. Hindi ho, naiintindihan ko yung gusto niya yung punto. Sumagot muna kayo bago kayo magpaliwanag. Hindi ho, ako mag-enter ho eh. Sagot ako magpapaliwanag. Opo. Okay. Yan, sagot. Ulitin ko ang tanong. Pwede ko ulitin sa sagot. Sige po. Salamat sa inyo. Ang Espiritu Santo ba napigati? Aalis ba siya o hindi? Sagot. Kasi obvious na naman, alam naman natin. Tinatanong niya ang categorical, gusto niya sumagot ako ng yes or no. Kasi yun ang tanong na either answer, talo ka. Bakit? Kasi yung tanong na meron sa ilalim yan eh. Pag sinabi mong hindi umaalis, mabasa sa matandang tipan. Yung matandang tipan, ang ministry ng Holy Spirit, come and go. Sa New Testament, permanent. Kaya ang sasagot ko ron, kaya gusto kong ipaliwanag, sa matandang tipan, umaalis. Sa bagong tipan, hindi umaalis. Yun lang naman na akin eh. Ano ka masama ho ron? Pinapaliwanag ko lang, no? Nasa ganun, hindi naman ako yung parang pinapakain na lang na ganun na yung aking ano. Mr. Moderator, pwede ako naman. Pinaliwanag niya yung kanyang stand eh. Eto po yun. Ang sabi niya, yung daw tanong ko, kahit ano raw ang sabi niya, bibigyan ko 2 minutes. Pwede po ba yung mga hindi kasali na rito, liba sa mga pulis, bumaba lang po. Pero sa mga pulis na nandito rito, please, baba lang po, please. Sige, Dr. Soriano. Eto po, ang sabi niya, yung hindi na sabi ko yung daw sagot, yung tanong ko raw, kahit ano isagot niya, talo siya. Dahil, pag bumasa raw, pag sinabi niya raw na umaalis, babasa raw ako sa matandang tipan na umaalis. Sa matandang tipan daw, come and go ang Holy
Spirit. Samantalang sa bagong tipan daw, permanente. Yun ang sabi niya, Mr. Moderator. Ito naman ang sabi ko. Hindi po totoo na sa bagong tipan, permanente ang Holy Spirit. Okay. Lahat. Ito pa. Ang tanong ko, ibinasi ko sa Efeso, bahagi ng bagong tipan. Ito po umutusan ng gano'n. Time na. Sige po. Ready na po. Okay na, sir. Okay na, sir. Okay na, boss. Sige na. Ready na yung tanong nino. Okay, para huwag masyadong mag-init, sa ating nga ng bayan, ikaw ang humatawag sa tanong ni Brother Soriano. Ngayon, di lang magkakaibigan naman tayo. Di magparaan na lang ng tayo ng konti. Gusto ko matapos yung debate kasi marami na kine-request sa likod. Itigil na. Sayang po, yung mga nag-aksaya po, yung may pambili ng bigas dito, pinamasahe pa. Para makapanood ng debate. Titigil. Pangit. Ako, yung pambili ko na sapatos. Tuloy natin. Sige, tuloy natin. Ilang minuto pa, Mr. Moderator. Wala pa, simula pa lang eh. Wala pa eh. Ano natin, meron pa akong 15 minutes. Oo, magtanong. Sige. O, eto na ha. Please, usapan ko, pag nagsasalita sila nang hindi ko pinagsasalita, hihinaan, kapatid, ha? Kapatid, hinaan nyo sa system. Sa system. Pag gumanyan ako, hintigil, ha? Ready? Okay. Nung itanong mo sa akin kanina kung meron na akong nagawa sa 21:8 ng Apokalipsis sa mga kasalanan doon, sinabi ko, meron na dahil nung bata pa ako, nakaluhod ako sa Diyos-Diyusan dahil sa tiyahin ko. Tapos nung nagtatanong ka na sa akin, tumanong ka ulit, kung nagawa ko na yung 21:8 ng Apokalipsis, sumagot ako, hindi lahat. Isa nga lang ang inamin ko sa'yo eh. Tapos sinabi mo, sa mga kapatid, pupunta ako sa dagat-dagatang apoy. Anong ko, kapatid? Ikaw ba, nung ikaw hindi pa Bible Baptist? Kasi moderator, valid dito dahil tinanong niya ako ito. Hindi ako malaro, kapatid. Yung hindi pa Bible Baptist. Hindi namin natin yan. Hindi ka ba nakaluhod sa Diyos? Okay. Ang tanong, kapatid, nung hindi ka pa Bible Baptist, nakagawa ka ba ng pagsamba sa Diyos? Ang katuruan ng Biblia tinitindigan ng Bible Baptist o ng Baptist, kapag ka naligtas ka, pinatawad ka ng Diyos sa mga kasalanan mo. Alam ko yun. Ulitin natin. Ang hinahanap na, Mr. Pastor, nung hindi ka pa Bible back, sumamba ka ba sa mga Diyos-Diyosan noon? Oo, hindi lang. Oo, sumamba ka. Salamat. May tanong. Pagka ba sumamba ka sa Diyos-Diyosan at nagbalik loob ka kay Kristo, binubura na ba ng Diyos yung pagsamba mo sa Diyos-Diyosan o hindi? Ganito yan. Ang katuruan ng Biblia, pasensya na kayo, mahigpit talaga ako. Ang tanong mo, binubura ba o hindi? Sagot, once na tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo, burado na lahat ng kasalanan. Salamat. Burado na lahat ng kasalanan. Salamat. Hindi ang ibig sabihin. Salamat. Hindi ang ibig sabihin. Hindi po ako tapos. Once na tinanggap mo si Kristo, pinatawad ng lahat ng iyong kasalanan, yung mga magagawa mong kasalanan, hindi na ipiyerno ang hatol kung hindi patpapalo ng Panginoon ayon sa Hebreo 12:5 hanggang 8. Ay, makatwit, hindi nawawala. Okay na. Burado, tanong. Burado na, pero tatanong ako ulit, yung sa isindinuktong niya. Pagkaraw tinanggap mo na si So, yung paniniwala po pala ng Baptist, ayon sa aking nakita, kapag ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng mga kasalanan mo burado na. Pero sa panahon na ikaw ay kasalukuyang nananampalataya na at nakakagawa ka ng kasalanan,
hindi ka napupunta sa impyerno at hindi mawawala yung kaligtasan mo, ngunit ang iyong kasalanan ay papaluin ka dahil sa nagkasala ka. Pero yung pagkaligtas mo hindi mawawala. Nga lang, papaluin ka ng Panginoon. Paparusahan ka. Pero yung kaligtasan mo hindi nawala. Ganun po pala ang kanilang paniniwala. Tuloy natin. Sobrado na inagawa mong kasalanan. Ngayon, yung mga magagawa mo pang kasalanan, hindi na raw impyerno nga po, kundi palo na lang ng Diyos. Ang tanong, kahit anong kasalanan na nagawa mo? Ang tanong po, kahit anong kasalanan po ba? Yan. Sabi ko, basta ang ligtas na, ang nakagawa, nung kasalanan yun, siya'y mananatiling ligtas at hindi natutungo sa impyerno. Ang tanong, kahit anong kasalanan daw po, nagagawa ng ligtas. Hindi na. Nagagawa ng ligtas. Ang sagot po, Mr. Soriano, kahit anong kasalanan, mapapatawad yung mga ligtas. Yung nagawa ng ligtas. Hindi. Pag naligtas ka na, lahat ng kasalanan mo, pinatawad mo na kayo ng mga kasalanan mo. Pagka nakagawa ka ng kasalanan, doon sa kalagalang ligtas ka na. Yung kasalanan na yun, hindi na impyerno ang parusa. Paano nila magdidisiplina ng Diyos? Kahit anong kasalanan, yun ang kasunod na tanong. Sige, ang sagot. Kahit anong kasalanan po ba ang magawa ng ligtas? Kahit anong kasalanan magawa ng ligtas, nanatili sa ligtas. Susunod na tanong. Please. Maganda yung tanong eh. Sayang. Susunod na tanong. Kung ikaw ay ligtas na, nasa iyo na si Kristo. Susunod na tanong. Ligtas ka na, nasa iyo na si Kristo, nasa iyo na Holy Spirit, ano? Nakagawa ka ngayon ng kasalanan. Humiwalay ka sa Diyos at sa pananampalataya. Ligtas ka pa rin yan. Mr. Pastor. Okay. Okay. Naintindihan ko yung tanong. Ang tanong ho ninyo, kung ang ligtas, humiwalay sa Diyos, ligtas ba ba? Yun ang tinatanong niyo. Sasagutin ko. Hindi ka lang tanong ko. Hindi ka lang tanong ko. Saktutuit, Mr. Moderator. Ganito, Mr. Tanong ko. Huwag mong baguhin ang tanong ko. Sige po. Nilinawa na tanong ko. Ang tanong ko, kung ikaw ay ligtas na, nasa iyo na si Kristo, nasa iyo na Holy Spirit, nakagawa ka ng kasalanang paghiwalay sa Diyos at sa pananampalataya, ligtas ka pa rin ba? Ano po sa ko? Sasagutin ko po. Opo. Ayon sa Roma 8:35 hanggang 39, walang makapagpapahiwalay sa Diyos at kay Kristo Jesus doon sa mga naligtas at sa talata ng 1:20, hindi sinasagot ang tanong. Walang maalis sa kanyang kamay. Hindi sinasagot ang tanong. Hindi po akong sumagot ulit. Sige po. Ang tanong ko, kung ang isang Kristiyano po ay mahiwalay o yung humiwalay sa Diyos, yun ba? Ang sagot ko. Ang tanong po kasi ni kapatid Nelly, mga kaibigan, kung yung tao na ligtas na at humiwalay sa Diyos, ligtas pa rin po ba? Ang sagot ni Joel Madlanghawa, doon sa Roma 8:35 na wala daw makapaghihiwalay. Hindi naman po yun yung tinatanong. Tama yung talata, walang nakakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Tama yung talata, pero hindi yun yung sagot. Kasi ang tanong, kung ikaw mismo hihiwalay. Hindi yung may maghihiwalay sa iyo, hindi. Kundi ikaw mismo, yun ang tanong. Kaya paiwas itong sagot ng Baptist, palusot na lamang po ito, mga kapatid. Ang Kristiyano ay hindi makahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Tanong, Kalit niya, ang Kristiyano ay hindi makahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang sagot niya. Kung nabasa kung makahihiwalay, tatanggapin mo, niloloko mo mga tao. Mr. Soriano, kanina pa ho. Mr. Moderator, ito, pagkaliwanag ko lang. Kasi po, hindi ko pinapayagan yung ganong klaseng tanong. Dali po,
Hindi, papayag po ako kung bibigyan niya ako ng isang paliwanag. Papayag ko. Hindi, ganito nga eh. Ganito hamon eh. Pag nabasa po ba niya? Eh kasi kung mababasa po, hindi niya rin tatanggapin nonsense. Hindi kasi dali! Kaya kung mababasa ni Ginoong Soriano at mauunawa niya, payag po kayo, talo na kayo. Okay, ganito po. Ganun eh, di ba? Sagutin ko. Hindi na papasahin. Pwede sagutin ko. Ano, sige. Okay, yung sinagot ko nababasa sa Biblia. Tapos sasagot siya ng kukontra sa nababasa. Subject for debate. Kaya nga po, Mr. Director, ako naman ako. Sige po. Yung sagot po niya mababasa sa Biblia. Yung binasa mo sa Roma, nakalagay ba makahihiwalay? Meron ka po mababasa sa Roma walang makahihiwalay na hindi makahihiwalay. Ang ginamit mo kasi kanina, hindi makahihiwalay ang Kristiyano. Ang nasa Roma, walang makapaghihiwalay. Magkaiba! 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 Ulitin niyo po ang inyong katanungan. Ito, ulitin ko sa inyong kung ang Kristiyano ba sumasampalataya sa Ama, tinanggap na si Kristo, may Holy Spirit na, wala nang kulang pa sa pagka-Kristiyano niya, eh humiwalay sa Diyos at sa pananampalataya. At Kristiyano pa rin, Kristiyano kasi ganito yung tindig niya eh. Maliraw po yung tanong niya, dahil ang tinitindigan niya, walang makapaghihiwalay sa Diyos. Kaya hindi niya tinatanggap yung tanong na, assumption niya yun eh. Opo. Ang dapat isagot sa tanong ko, yung paniniwala niya. Ang sabi ko kasi, ang tanong ko kasi, Director, para maintindihan mo, no? Sige po. Eto. Kasi may nababasa ako sa Biblia na ang Kristiyano nakakahiwalay eh. Yes. Kaya ako tinatanong, he is under cross. Pwede ba ang Kristiyano humiwalay? May mababasa ko. May Kristiyano humiwalay. Siguro, ikiklim natin kay Mr. Pastor. Ang unang, pwede mo magtanong, Pastor, Brother Eli, bago niyo po ipasok yung tanong niyo. Sige po. Kayo po ba naniniwala, Pastor, na ang isang Kristiyano mahihiwalay sa Diyos? Bago po ipapasok natin yung tanong ni Brother Eli. Naniniwala ba kayo na ang Kristiyano mahihiwalay sa Diyos? Saan mahihiwalay? Anong pagkahiwalay ibig sabihin? Mahiwalay lang nga sa Diyos. Mahiwalay sa Diyos. Mahiwalay sa Diyos. Yung tumalikod na. Okay. Bago natin pasok kay Brother Eli. Okay, babasahin ko po ang sagot ko. Sige, ano, sagot mo, mahiwalay po ba o hindi? Ito po, babasahin ko. Roma 8:39. Sige po, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang kaninang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay. So, ang paniniwala nyo, hindi mahihiwalay sa Diyos. You know, direct hindi makapaghihiwalay. Kahit ano, hindi mo yun. Kaya hindi ko pwede nyo maipasok yung kung tanong nyo. Pwede. Mr. Moderator, talinuhan mo lang, Mr. Moderator. Ang binasa niya, walang makapaghihiwalay. Walang outside force that can force you para humiwalay ka sa Diyos. Hindi yun ang tanong ko eh. Ang tanong ko, ang Kristiyano ba by his own initiative makahihiwalay ba sa Diyos? At pag humiwalay ba, ligtas pa rin. Yan ang tanong. Bago tanong. Bago. Masinayos. Yung bang Kristiyano makapaghiwalay ba sa sarili niya sa Diyos? Yun o. Okay, ganito ho yan ho. Ang Diyos, sigit na makapangyarihan kesa sa Kristiyano. Okay. Sabi sa talata, sa 1, walang sino man makakaagaw sa kamay ng Diyos. Ang tanong ko, kung yung sarili niya, may possible bang mahiwalay siya sa Diyos? Humiwalay, hindi mahiwalay, kundi humiwalay po. Okay. Ang tao ba, kasi humiwalay sa Diyos? Yun ang tinatanong niya, kasalanan na gano'n. Huwag mo akong tanongin, sumagot ka sa tanong ko, no? Sige, sagot ko. Ang tao ay makahihiwalay sa Diyos, ngunit hindi mawawala ang kanyang kaligtasan. Pwede pala siyang humiwalay
na hindi mawawala ang kaligtasan. Yan ang paniniwala niya. Oo, nasagot. Tandaan niyo yan, ha? Makakaniwalay siya sa Diyos, pero hindi niya maiwawala ang kaligtasan niya. Yan, tanong. Tandaan niya. Susunod na tanong. Tanong. Ito, sunod na tanong. Last 5 minutes. Sabi mo kanina, yung salita ni San Pablo sa Acts 16:30-31, nang sinabi ni San Pablo ang sagot dun sa tanong ng isang awal, ano ang gagawin ko para ako ay maligtas? Sumagot yung awal, sumagot si San Pablo, sabi, mananampalataya ka sa Panginoong Jesus. Maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Yung bang salita, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kailan ba magaganap yun? Yung kaganapan, the fulfillment, kailan yun? Ang tanong bang sabihin na mismo o sometime in the future? Okay. Ang tanong po, ang kaligtasan po ay ganito. Past, present, and future. Ayon. Sa mga tweet, nung sabihin ni San Pablo na maliligtas ka, past, present, and future yun. Maliliwanag ko, hindi yung maliligtas ka. Maliliwanag ko ang kaligtasan. At tinatanong ko kasi yung maliligtas ka eh. Ang tinatanong ko, fulfillment yung salita ni Pablo, na kung pananampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At tinagot mo sa akin, ang kaligtasan, past, present, and future. Hindi naman yun ang tanong ko. Ang tanong ko yung fulfillment yung sinabi ni San Pablo. Kailan mapupulfill yung maliligtas yan? Ang tanong, Pastor, yung sinabi ni Pablo sa 16:30 ng gawa, yung sinabing maliligtas, kailan po magaganap yun? Yung maliligtas. Opo. Nung sila yung sumampalataya sa Panginoon, sila yung maliligtas. Yung po, okay, sa Gabrieli. Nung on the spot, on the palataya, sila yung maliligtas. Nung on the spot na sumampalataya, sila yung maliligtas. Maliligtas. Kailan ang fulfillment yung salitang maliligtas? Sa kanyang kapatid, kasi yung pinaliwanag ko na kanina yun. Nung sabihin ni Pablo, ang sumampalataya, maliligtas. Nung automatic yung sumampalataya, maliligtas na. Kanya. Yun ba ibig niya sabihin? Yan ito ang ibig sabihin. Kapag ka ang tao sumampalataya, okay. Sabi ng Bible, may talatang sinasabi, maliligtas. May talatang sinasabi, ligtas. Yung dalawa yung binabanggit. Kapag ka ang tao sumampalataya, okay. Bakit ganon? Kasi ang Panginoon Diyos, yung kanyang maliligtas, tiyak na yun ay ligtas. Ngayon, kung matatanungin mo, exact fulfillment, kapag kakapiling na nila ang Panginoon. Ayon. Na lahat ng kasalanang magagawa ng ligtas na, hindi na tantamount to mahiwalay pa o mapahamak pa kundi sa impyerno. Palo na lang, hindi na ma-impyerno kahit ano pang gawin. Yung ligtas na. Ang tanong, yung mga ligtas na, nakakagawa pa daw lahat ng klase ng kasalanan? Yun ang tanong. Okay, paliliwanag ko po. Hindi, ba't ang tanong magpaliwanag? Sumagot ka muna. Yung maligtas na, nakakagawa pa ng lahat ng klaseng kasalanan. Pastor, ang hinahanap ni Brother Soriano, kategorya na naman. Kung ang isa bang Kristiyano na, nakakagawa pa ba siya ng kasalanan? Hindi gagawa. Ang ligtas na, nakakagawa ng kasalanan. Lahat ng klaseng kasalanan. Ang ligtas na kagawa ng kasalanan sa hima. Hindi ka lang yung ang lahat ng kasalanan. Gawa ng ligtas. Kasi may talatang sagot dun eh. Okay. Ulitin natin tanong ha. Yung bang Kristiyano, makakagawa pa siya ng mga kasalanan? Makagagawa ng kasalanan? Yung makagagawa ng kasalanan? Oo. Lahat ng kasalanan. Magagawa
magagawa niya lahat ng kasalanan? Time. Yun po sagot. Magagawa niya lahat ng kasalanan. O, yun po. Ano po? Palakpan po natin. Hindi pa hindi lahat. Hindi ako sumagot magagawa Ano sagot? Ang tanong niya, kung ang ligtas na magagawa lahat ng kasalanan. Ano po sagot niyo? O hindi. Kung ang tinatanong niya, magagawa niya ang lahat ng kasalanan, yung sagot ko rin hindi. Yung sagot ko hindi pala. Ayun. Sana katwid, kung hindi ang sagot nyo, hindi lahat ng kasalanan magagawa ng ligtas na. Ang tanong ko, alin yung kasalanan hindi niya magagawa kung ligtas na siya? Well, obviously, sa dinami-dami ng kasalanan, matatapos ang lifetime niya, hindi niya magagawa lahat yun. Hindi, ang hinahanap po isa ho, hindi nga ang tinatanong. Naghanap po kayo, Mr. Soriano, ng kasalanan. Tinatanong ko, sabi niya, meron daw hindi magagawang kasalanan yung ligtas na. Tanong ko, ano? Sabi ko, hindi lahat ng hindi lahat ng sagot ko. It goes with the logic. Bigyan natin ng pagkakataon sumagot. Ang tanong ko, bigyan natin pagkakataon. Ano ang kasalanan magagawa ng Kristiyano? Ano ang kasalanan magagawa ng Kristiyano? Hindi ka lang tanong ko. Kung sinagot niya, hindi lahat daw ng kasalanan magagawa ng ligtas na, ang susunod kong tanong, aling kasalanan ng posible na hindi magawa ng ligtas na? Alin? Anong kasalanan ng posible na hindi na magagawa ng ligtas na? Anong kasalanan na yung iwala ang kaligtasan? Alin? Masasagutin natin siya. Tigilin natin si Dr. Eli. Masagutin na natin. Tapos na po ang oras. Sige, Pastor, bigyan ko po yung isang minuto para sumagot po sa tanong niya. Yung iwala ang kaligtasan, hindi niya magagawa yun. Kasi mo, salakpan po natin si Pastor. So ayan po yung question and answer mga kaibigan. Di na natin patapusin, no, mga kapatid. Yung question and answer lang ang gusto ko pong ipinarinig sa inyo dahil yung paniniwala po ng mga Baptist, Bible Baptist po ito, ayon sa ating napakinggan kanina. Yung daw tao na ligtas na kahit daw makagawa ng matinding kasalanan, hindi pa rin mawawala yung kanyang kasalanan o yung kaligtasan. Sa makatuwid, kahit makagawa na ng kasalanan, mapighati na ang Espiritu Santo, hindi po mawawala yung kanyang kaligtasan. Meaning, ligtas pa rin. Nasa sa inyo mga kaibigan kung kaya po ninyong sikmurain ang aral na ito. Daig pa ito yung yung paniniwala ng mga Katoliko. Mas grabe ito, no, mga kaibigan, kaysa sa mga Katoliko. Buti pa yung Iglesia Katolika, mga kaibigan, ay hindi po ganun ang paniniwala nila, kundi may wawala ang kaligtasan. Nga lang, hindi naman po kasi nila tinuturo yung aral na tama itong mga kaparehan po natin, no, mga kaibigan. So dito, maliwanag po, ayon dun sa kanilang mga sagutan, tinanong ni Brother Eli kung paano yung Kristiyano na ligtas na pero kapag humiwalay sa Diyos, pwede bang humiwalay sa Diyos? Ang sagot niya ay malayo, no? Nakita natin. Pero sa Biblia po mga kapatid, ano po ba ang tindig ng Biblia tungkol po sa mga taong nakalasap ng mabubuting bagay o kaligtasan, kapag humiwalay sa Diyos, ito po ba ay mananatiling ligtas? Basahin po natin dito po sa libro po ng Hebreo Kapitulo 6 sa versikulo 4. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay o humiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli. Bakit?
nagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Yan po ang nakalagay. Ano po ang mangyari sa kanila kung sakali makagawa po sila ng matinding kasalanan at hindi po sila nahiwalay na po sila sa piling ng Diyos? Sa Hebreo pa rin mga kapatid, dito po sa chapter 10, sa verse 26, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ano na po ang mangyari? Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So, nasa sa inyo na, may kaligtasan pa ba? Nawawala ba yung kaligtasan o hindi? Ito pa mga kaibigan, mas malinaw po dito sa verse 38, dito pa rin sa Hebreo chapter 10. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong o tatalikod, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Siya po ba ay maliligtas kapag hindi po siya manatili doon sa aral na kanyang napakinggan? Maliligtas po ba siya mga kapatid? Sa libro po ng Korinto, ganito po ang ating mababasa. Sabi dito, ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. 2, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. So maliwanag po mga kapatid na ligtas ka kung manatili ka, pero kung ikaw ay umurong, mawawala po yung kaligtasan natin. Sabi nga ni Apostol Pedro mga kapatid dito po sa ikalawang Pedro kapitulo 2 sa versikulo 20, ganito ang sinasabi. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo, ay muling mahalupiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa ng una. Kita mo mga kapatid, kapag humiwalay ka talaga sa presensya ng Diyos, lalo ka pang sasama. Ano ang katulad? 21. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi makakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinibigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Yun po yung sinasabi sa Biblia. Nahihiwalay po, nawawala po yung kaligtasan kapag ikaw po ay babalik doon sa dati mong ginagawa. Pwede po bang makabalik? Ayon sa tanong ng kapatid ni Eli, kung ikaw ay Kristiyano na, pwede ka pa bang magkasala ng matindi sa Diyos? Pwede po. Pwede ayon sa Biblia. Ayaw lang tanggapin ng mga Baptist, mga kaibigan. Dahil ang paniniwala po nila, kapag daw ikaw ay sumampalataya, bakit ka pa kasi gagawa? Sumasampalataya ka na. Dito sa Biblia mga kababayan, kahit gaano ka-faithful sa Diyos, andyan pa rin si Satanas. Tumitisod. Tama.
ah, ah, hindi po maiwawala, walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo. Pero kung ikaw mismo ay susunod kay Satanas, mawawala po yung kaligtasan po natin. Kung kaya, dapat tayo po'y manatili sa presensya, sa salita ng Diyos para hindi po tayo maihiwalay. Kasi pwede tayong hihiwalay kung tayo'y madaig sa sanglibutang ito. So malinaw po yung ating napakinggan mga kaibigan. Nawa po ay makita natin mabuti yung relihiyon na ating kinaaniban. Sana kahit pa sabihin natin tayo'y nasa iglesyang totoo, pero totoo man yung iglesia na kinaaniban mo, pero hindi naman totoo yung paglakad mo sa salita ng Diyos o sa kautusan ng Diyos, hindi ka pa rin maliligtas. Dapat kung ikaw ay sa Diyos na, ang sabi po kasi ni Apostol Pablo, mga kaibigan, dito po sa Galatia, Kapitulo 5, sa versikulo 16, ganito ang sabi po niya, mga kapatid, pakinggan po ninyo. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gawin ang mga pita ng laman. Ang isang Kristiyano magsilakad ayon sa Espiritu, hindi ayon sa atin. Kapag lumalakad ka na ayon sa iyo, humihiwalay ka na sa Diyos. Maihihiwalay ang kaligtasan mo, mapipighati ang Espiritu Santo. Mawawala po. Yun po ang malinaw. Sana po ay nagkaroon po kayo ng aral at nakatulong itong video sa inyo mga kababayan para wag po tayong maniwala sa mga ganong paniniwala na kahit anong gawin mo hindi po maiwawala ang kaligtasan. Napakaraming talata po, no? Napakaraming talata na ang kaligtasan ay maiwawala kung tayo mismo ay hihiwalay o magwawala sa ating pagkaligtas. Katulad ni Judas, Kristiyano na po, ginagamit na po ang Panginoon, nakapagpapalayas pa, nasubukan pa niya, nagpalayas ng mga demonyo, pero siya mismo ay humiwalay sa Diyos, tumalikod, nalugod ba ang Panginoon? Hindi po mga kapatid.